ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyo nga aga. Yen bantayan, yen sunod, yen tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sa Miyerkules. Enero 7 tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalan. Iloilo City Police Office nag-request ang signal jamming para sa nagailapit nga Dinagyang Festival 2026. Iloilo Provincial Police nag-dispose ang masobra 5,000 ka illegal nga firecrackers na nakumpiska sa probinsya sang Iloilo. Mag-extend ang deadline sa mga business permits renewal sa Iloilo City. Inaduso nga palawigon pa sa katapusan sang bulan. Masobra 300,000 pesos nga balor sa nagkalaguba nga produkto sa market vendors bangod sa pagbaha sa Central Market ginapa-assess sa kontraktor para sa refund. Halitan sa Banwa sa Concepcion Iloilo bangod sa shear line naglabot sa masobra 15 milyones pesos. Siyudad sa Iloilo may masobra 5,000 ka mga voters application para sa nagilapit nga barangay and SK election. LTO Pasig City nagapatigayo na sang on-site printing sang mga driver's license. Masobra 8 kagatos ka business owners nagtransaksyon sa unang adlaw sang boss sa Bacolod City. Kag pagbara sang drainage system sa Iloilo Central Market bangod sa debris rason sang pagbaha sa pila ka porsyon sang merkado. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye sang mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpadala sa request ang Iloilo City Police Office sa Iloilo City Government kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated na magapatuman sang signal jamming sa nagailapit nga Dinagyang Festival 2026. Sa sulat na gipadala sang ICPO, ginpatag sang kapulisan nga pagpatuman sang signal jamming nagatuyo nga pasangkaron ng seguridad sa Dinagyang Festival 2026 kag ini nakabase man sa Major Event Security Framework sang PNP. Nasa sulat sang ICPO nga specific areas lang ang ginahinyo nila nga ipaidalom sa signal jamming labi na sa mga lugar sa diin pagahiwaton ang highlight sang festival. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. IPPO gindispose ang masobra 5,000 ka mga illegal nga firecrackers nga nakumpiska sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Paul Tarosa. Indispose ang Iloilo Police Provincial Office ang 5,237 illegal firecrackers na nakumpiska sa kapulisan sa probinsya ng Iloilo. Ang simultaneous disposal ginpaunahan ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan, kaupo ng Bureau of Fire Protection kay Iloilo Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. Ang mga gindispose na palupot na kumpiska sa itong holiday season ay malikawan ng mga firecracker-related incidents sa probinsya.
Para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mag-extend ang deadline sa business permits renewal sa siyudad sa Iloilo. Plano nga palawigon sa Enero 31. Ginaduso ni Mayor Raisa Trenes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Emma Rose Santiagudo, Ginduso ni Iloilo City Mayor Raisa Trenes ang pag-extend sa deadline sa renewal sa business permit sa Iloilo City tubtob sa Enero 31 agud matagaan sang ligwa nga makaproseso sang ila business permits ang mga negosyante. Sunod kay Joy Fantolaga Gorzal, spokesperson sa alkalde, gina-endorso ni Trenes ang pag-extend sang deadline sa Iloilo City Council agud matalakay sa ila na session. Ginpayag niya nga bangod sa mga ginpatuman nga work suspension kag malawig nga holiday break, ginkulang sang oras sa mga negosyante nga magproseso sang ilang nga nagakaigo nga dokumento. Sa pagpanguna sa Local Economic Development and Investment Promotion Office, Business Permit and Licensing Division, ginbuksan ang renewal sang business permit sang Enero 5 kag magalawig ini tubtob Enero 20. May pinalidad na 25% na surcharge kag 2% na interest kada bulan ang mga negosyante nga mapaslawan nga makaparenew sang ila nga business permits. Samtang bukas naman ang Iloilo City Hall tubtob weekends agud mag-cater sa mga negosyante. Magluwas sa Iloilo City Hall mahimo man nga magbayad sa off-site payment centers sang Iloilo City Government sa Atrium, Merrimart Mall, Festive Mall kag SM City Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasobra 300,000 pesos nga balor sa nakalugba nga produkto sa mga market vendors bangod sa pagbaha sa Iloilo Central Market, ginapa-assess sa kontraktor para sa refund. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagpanumalit sa balita si Emma Rose Santiago. Naglabo sa 300,000 pesos ang balor sa nagkalagubang nga produkto sa mga market vendor sa Iloilo Central Market bangod sa pagbarasang drainage system nga nagresulta sa pagbaha sa porsyon sang merkado kag pagkabasa kag guba sang pila ka mga produkto. Sunod kay Joy Fantolaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trenes, walo ka market vendors ang nagsabot na sang ilang nga claim sa kontraktor para sa nagakaigo nga assessment kag refund. Nakita diri ang tatlo ka vendors sa native products na nagdeklara sang 229,000 na balor sang nagkalaguba nila nga produkto. Nagkalaguba man ang 74 ka sako sang bugas kag grain sa 5 ka market vendors na nagabalor sa 81,000 pesos. Ginpayag ni Fantolaga nga i-check pa ini sa kontraktor para sa assessment antisipatidayon ang 100% na full refund. Dugang niya gilayon nga gin-release ang refund sa kontraktor para sa mga apektado na market vendors. Una na naging pasalig sa Local Economic and Enterprise Office na i-refund ang mga market vendors na naapektuhan sa pagbaha sa Iloilo Central Market. Sa Lunes nagpatigayon man sa joint inspection ng LEO kaupod ang City Engineer's Office, City Architect Office, kontraktor, tag SM Prime Holdings. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nangalitan sa Concepcion, Iloilo, bangod sang shear line, naglabot sa masobra 15 milyones pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarros. Naglabot sa 15.4 milyones pesos ang kalitan sa Banwasang Concepcion, Iloilo bangod sang shear line sa itong Enero 3, 2026. Sa ginpatigang rapid damage assessment and needs analysis sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Banwasang Concepcion, 10.6 million pesos na balor sa fishing boats ang nagkalaguba, 2.8 million pesos sa infrastruktura kag kapin 2 milyones pesos sa agrikultura. Suno kay MDRRMO Concepcion Head Ryan Gabayero, nagpakigangot ang banwa sa Iloilo Provincial Government kag sa opisina ni 5th District Representative Binky Tupas para makahingo sang bulig para sa mga apektado nga residente. Ginabuligan man sang banwa ang mga mangisda nga makuha nila gilayon ng insurance sa mga sakayan nga nagkalaguba. Sa karon nag-umpisa ng relief operation sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa mga apektado nga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City may masobra 5,000 ka mga voters application para sa nagailapit nga barangay and SK election as of January 5. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sang balita.
Sa dalam sa Comelec Resolution number 11177, magpapatigayon sa hearing sang list of applicants sa Election Registration Board sa mga nag-apply sa voters registration sa datos sa Comelec Iloilo City halin sa Oktubre 20 sa nanigad nga tuig tutong December 30 naging post sa bulletin board sa Office of the Election Officer Iloilo City as of January 5. Dara nasa 5,614 ka applications sa ilan na baton kay natala na ini paidalom sa hearing sang ERB. Kamay nini sa proseso kapag panghanda sa nagilapit ng barangay and SK elections sa mga tuig 2026. Nagapadayon man ang voters registration sa Comelec sa pila ka lugar sa syudad sang Iloilo sa maabot nga Enero 8. Natala na may wato ng voters registration kag register anywhere program sa ICPO compound rin alas 8 sa aga tungtong alas 5 sa hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Mahimo na makaparenew sang driver's license sa Land Transportation Office sa siyudad sang Pasig. Ang LTO Pasig City ang nagatanyag na sang on-site printing kasunod sang bago lang naging deploy nga Matica Laser Engraver sa idalom sang Enhanced Driver's Licensing System o kon DLS. Sugod sang Enero 5, ginsuguran ng printing sa mga kliyente nga nag-renew sang lisensya sa LTO Pasig City. Ginapangabay naman sang ahensya mga manug-renew nga mag-apply 2 ka bulan o kon 60 ka adlaw bago ang expiration sang lisensya agud maging masulhay ang ila transaksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 833 ka business owners nagtransaksyon sa unang adlaw sang boss sa Bacolod City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP. Nagdangat sa 833 ka business owner ang nagtransact sa unang adlaw sa Business One-Stop Shop o Kunbos sa Bacolod City. Inigilakipan sa 22 ka bagong nga business registration kag 811 naman ang nagpa-renew. Suno sa Bacolod City Government as of January 5, nagdangat sa kapin sa 4,680 ang nag-avail sa early processing. Ang boss sa Bacolod City ang magapadayon adlaw-adlaw sa Bacolod City Government Center tungtong sa Enero 20 agud nga mapahapos ang proseso sa pag-renew sang mga business permit. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Matapos ang ginpatigayon nga joint inspection sang LEO City Engineers Office Contractor kag sang SM natukiban nga pagbara sang drainage system sa Iloilo Central Market, ang rason kung gaan nagtaas ang tubig sa merkado nga nagresulta sang leakage kag pagkaguba sang pila ka mga tiles. Suno kay Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, bangod sang pagbara sang drainage nagawas ang tubig ulan pakadto sa main drainage system sa syudad. Inaginalinan sa pagsaka sang tubig kapag guba sang pila ka mga tiles sa merkado. Dugang pa niya, gilayon nga ginkuha kag ginawanan ang debris agud makailig ang tubig. Magadugang man sang water pump sa merkado agud madasig ang pag-pump out sang tubig padulong sa main drainage system. Palayon man ang close monitoring sang city government kaupo ng tanan nga concerned agencies agud masiguro nga matap na ang problema kag malikawan ang pareho nga insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 8 ka focus crime sa Negros Island region nagnubo sa masobra 22%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Nagdubo sa 22.1% ang 8 focus crimes sa Negros Island region. Ang focus crimes, pinarakipan sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping, motor vehicle, kag carnapping motorcycle. Sa datos ng Police Regional Office Negros Island Region, nakarecord ang kapulisan sa 1,012 incidents ng tuig 2025, mas manubo kung ikumpara sa 1,299 incidents ng 2024. Ang pagnubo resulta man sa pagtutok ng kapulisan sa anti-criminality operations, pagpabaskog sa police visibility kag response time, intelligence coordination kag aktibong engagement sa mga pumuluyo opisyal ng nubo para ng commitment sa kapulisan nga pabakuron pang crime prevention programs para sa malinong kag matawhay nga Negros Island region. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. TESDA Region 6 nagiwat sa National Assessment para sa Early Childhood Care and Development Services NC3. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita Pilipinas. ni Marian Grace Erenieta.
sa National Competency Assessment para sa Early Childhood Care and Development o ECCD Services, NC3 ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA 6 ning karon lang. Ang assessment giniwa sa Tadlo ka batch sa Provincial Training Center Iloilo sa Bulong Este, Santa Barbara, Iloilo, ang assessment venue para sa Pasig Trade School na Accredited Assessment Center para sa ECCD Services NC3. Ang ECCD Services NC3 National Competency Assessment nag-certify sa early childhood practitioners na hisunod sa TESDA Training Regulations kag Philippine Qualifications Framework o kung PQF nga nag-validate sang ila kahandaan sa isa ka safe, inklusibo kang developmentally appropriate early learning services sa ECCD settings. Gimpainalom sa 27 ka adlaw nga ECCD Multiplier Training Program ang partisipante kung sa diin 22 ka adlaw ang online sessions kag 5 ka adlaw ang face-to-face intensive training. Sa kabugusan, may 75 ka candidates ang gin-endorso kag gin-assess sa mga accredited assessors gikan sa TESDA Region 11 kag 12. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Kaso sa firework-related injury naglabot na sa 26 sa bilog na Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si Marian Grace. Naglabot na sa 26 ang kaso sa firework-related injury sa Western Visayas sumaling December 21, 2025 to January 5, 2026. Sa datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development, tatlo sa biktima ang yala sa edad ng 60 years old and above, duha sa 50 to 59 years old, isa sa 40 to 49 years old, duha sa 30 to 39 years old, duha sa 20 to 29 years old, siyam sa 10 to 19 years old, ug pito sa 1 to 9 years old. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Dr. Fritzy Ansusete Rosa de Quito, Chief sa Health Promotion and Communications Management Section sa DOH Western Visayas, gimpayag niya nga nagapanguna nga palupok nga gitunaan sa injury sa mga biktima amo ang kwitis kag buga. 20 sa biktima ang gibulong kag ginpapauli, 3 sa ila ang naka-admit, isa ang nagpamalibad nga i-admit kag duha ang ginsay na sa iban pa nga ospital. Panugyan ni Dr. De Quito sa mga pumuluyo ilabi na sa mga minabilin pa nga mga palupok nga hindi na ini pag-usaron. Dugang paniya nga abiso sa kinikanan nga siguraduhon nga ginamonitor ang kabataan kag sawayon sa pag-usara sa mga palupok agud malikawan ang injury. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. DTI Aklan nagpanagtag sang livelihood kit sa mga biktima sa oil spill sa New Washington. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni JP Herbas. Nagpanagtag sang livelihood kits ang Department of Trade and Industry o kung DTI Aklan sa Marcedente sa New Washington. Ang bulig ginabuhusan sa 40 kanayari-sari nga livelihood kits kaanghay sang talabahan kit, fish cage kit kag saluran kit. Katuyuan sini nga mabuligan ang mga micro-entrepreneur nga makabangon kag mapadayon ang ila palangitan-an matapos mapektuhan sa oil spill. Ang nasambit nga bulig kabahin sa pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o kung PPG program na isa ka inisyatibo sa DTI na nagatuyo magbulig sa mga magagmay na negosyante nga napektuhan sa mga kalamidad. Magluwas sa kagabitan sa negosyo, ang programa nagahatag sa paghalas agud mabuligan ng mga MSME nga liwat na makabangon. Nagpanugyan si DTI Aklan Provincial Director Romel Amihan sa mga benepisyaryo sa programa na gamitin sa husto kag pakayuhon ang mga nabaton nga gamit para sa ila negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Sa Iloilo, kagtubungan LGU naglunsar sa Consumer Corner para sa proteksyon sa mga konsumidor. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita. Gilunsar sa karon lang sa Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo kag sang local government units ang tubungan ang Consumer Corner nga nagatuyo nga dalon ng mga programa para sa proteksyon sa mga konsumidor direkta sa mga barangay. Ang Consumer Corner magahatag sa impormasyon tungkol sa mga kinamatarong kag responsibilidad sa mga bumulakal kag maggiya sa publiko kung paano mahibaluan ang mga produktong may husto nga label kag safety marking. Pinaagi sa Consumer Corner, matuluan man ang mga konsumidor
kung ano ang dapat himuon kung makabakal sa depektibo kung may problema nga produkto. Nagpasalamat ang DTI sa suporta sa LGU kag sa iligan ng mga barangay agud masiguro nga protektado ang kinamatarong sang mga bumalakal. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yung pagpart ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa giniwat nga labing unang flag ceremony sa provincial capital ang mga development agenda para sa probinsya sa tuig 2026. Lakip na diri ang pag-operate sa mga bagong tukod nga slaughterhouses nga nahamtang sa Hinubaan, Kawayan, Binalbagan, Murcia, Tuboso, San Carlos City. Ang ginalauman makapabaskog pa sa meat processing capacity sa probinsya kag masigurado ang kalidad sang safety nga pagkaon. Mapagunon man sa provincial government ang disaster preparedness kag emergency response capabilities ini pinagi sa pagtukod sang E911 command post kag logistics hub sa tanang nga distrito agud masiguro ang well coordinated nga pagresponde sa tion sang emerhensya kag kalamidad. Dugang pa diri ang pagtukod sang puluyan sang pila ka regional nga opisina sa Negros Island Region sa Cyber Center kag paglaong branch stand nga ginalauman nga magapabaskog sang koordinasyon kag pagdulong sang serbisyo sa mga Negrens. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapoint bilang bago nga dean sa West Visayas State University College of Law si Attorney Ayan Thomas Bisana. Ginanunsyo sa WVSU ang appointment ni Attorney Bisana sang nagligad nga Enero 5. Pagkatalusan ni si Attorney Pauline Grace Alfuenta na ginapoint naman bilang acting member sa Board of Directors sa Department of Finance Credit Information Corporation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:24. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules, January 7, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Ma'am Annabel Olarte Ambong nga nagaupod sa aton sining pagpangalagad kay Sir Magdalino Fajardo. Maayong aga sa tanan naton nga mga FB live viewers nga gaupod sa aton siniyang programa. Wala gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita Janelle Baclay. Maayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.